Pag-usapan po natin, Stand With Me, Lord. Na po yun po mismo, mga kapatid, ang pag-usapan po natin, pakitype nyo na po, Stand With Me, Lord. Okay? 2 Timothy chapter 4. Hayaan nyo pong basahin ko po sa inyo yung mga talata pong ito para mas madali po nating maintindihan yung teksto po natin ngayon. 2 Timothy chapter 4. Umpisa ko po sa verse 1. Sabi ito, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Do thy diligence to come shortly unto me, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed and unto Thessalonica, Crescent to Galatia, Titus unto Dalmatia. Only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. And Tychicus have I sent to Ephesus. The cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchment. Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works, of whom be thou aware also, for he hath greatly withstood our words. Ito po, at my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Notwithstanding, the Lord stood with me, and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear that I was delivered out of the mouth of the lion. Wow, napakaganda pong mensahe ng salita ng Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, pagpalain niyo po kami. Lord, please stand with me. Lord, please stand with us, Panginoon, sa aming pong paglilingkod po sa iyo. Thank you so much, Lord. Ingatan niyo po kami, tulungan at gabayan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Napakaganda po, no? Please type na po. Thank you po kay Kuya Pyong. Thank you po kay Sister Dayan. Thank you po kay Nanay Bim, kay Elena Viray. Good evening po sa ating pong mahal na Bishop Freddy De Vega at sa mga kasalo sa salita ng Diyos. Sabi po ng ating mahal na Bishop Freddy De Vega. Mga kapatid, bago po tayo magpatuloy, okay po, everybody, good evening po tayo sa ating mahal na Bishop Freddy De Vega. Okay, batiin po natin ang ating mahal na Bishop. We love you po, Bishop. We love you po. Okay, mahal po namin kayo. And napakaganda po, no? Ayan po, na kahit busy po ang ating Bishop, nandito po siya at nakasupport po sa ating lahat. Na po. Now, stand with me, Lord. That's our title. Stand with me, Lord. Ito po yung naging prayer po. No? Isa po sa prayer na nakita po natin na nangyari kay Pablo. Nang lahat ng tao ay, ito po isa, napakarami ng tumalikod sa kanya. At isang bagay yung kanyang pinanghawakan. But the Lord, di ba nung sinabi niya, at my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray that that it may not be laid to their charge. Notwithstanding, sabi niya, the Lord stood with me. The Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, that and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. And sinabi po niya, the Lord stood with me. Di po ba? Yun po yung pinakamaganda po sa buhay po ni Pablo. No po? Na nung sinabi niya
lahat man sila, di ba? Lahat man sila sa akin tumalikod. Iniwanan man ako ng lahat ng tao. Lahat ng mga mahal ko sa buhay, di ba? Lahat ng minamahal niya, tinulungan niya, iningatan niya, maging yung mga kaaway niya, lahat ng yan ay tumira ng tumira at siya ay talagang binanatan ng gusto. Pero sabi niya, notwithstanding, di ba? The Lord stood with me and strengthened me. Kaya ngayon, naging prayer po dito, naging prayer po dito, at naging title ng awit ni Pastor Jabez, Stand With Me, Lord. Kaya yun yung naging desire po niya. No, yun po yung kanya naging desire, Lord, stand with me. At yun po yung inaawit po ni Brother Abel ngayon, Stand with me, Lord. Stand with me, Lord. Strengthen me. Di po ba? Yun yung awit na napakasarap awitin. Ito rin po yung prayer po natin ngayon sa Panginoon. Amen. Lord, please stand with me. Alam po niyo mga kapatid, sa dami ng ating pinagdadaanan, sa dami ng ating ginagawa sa buhay, sa ating ninanais na pagtahak sa paglilingkod sa Panginoon, wala po tayong ibang masasandigan kundi ang pagtindig at pagtayo at pagsama ng Panginoon sa atin. Amen. Di po ba? Yes. Po pwede po, napakaraming pagkakataon na tayo po, di ba, malakas ang loob natin pag may kasama tayo, di po ba? Pag may katuwang tayo, di po ba? Pag may katulong po tayo. Ayan po, napakasarap po ng ganoon. Pero ang pinakamasarap sa lahat, mga kapatid, kasama mo ang Panginoon. Di ba? Na kung meron mang titindig sa iyo, kung meron mang tatayo sa iyo, kung meron mang magtatanggol sa iyo, ito ay ang ating Panginoon. Di ba? Yun po yung pinakamasarap sa buhay po natin, na tayo ay samahan, tindigan, ipagtanggol ng ating Panginoon. Po pwede po kasi mga kapatid, po pwede po na sa ating pamumuhay sa lupa, maraming taong po pwedeng sa atin ay talaga nga namang sabihin, kasama mo ko dyan. Di ba? Nasa likuran mo ko at ako yung tutulak sa iyo kapag nagkayarian na. Ano po? Ano yung karaniwang sinasabi? But one thing, di ba, hindi natin kayang panghawakan ang sinasabi ng sino mang tao. Di ba? Hindi natin kayang panghawakan. Minsan nga di ba? Politiko pang mangangako sa iyo, pero pag nandyan na, saan? Saan mo hagilapin? Saan mo hanapin? Pero isang bagay ang kaya mong panghawakan. Titindigan ka ng Panginoon. Sasamahan ka ng Panginoon. Ipagtatanggol ka ng Panginoon. Iingatan ka ng Panginoon. Sa napakaraming na ninanais nating tumindig sa atin at samahan tayo, wala tayong ninanais kundi ang samahan ng ating Panginoon. Bakit po ang Panginoon? Bakit sa Panginoon? Bakit stand with me, Lord? Hindi po ba? Nung sinabi po niya to, notwithstanding the Lord stood with me and strengthened me, but that by me the preaching might be fully known. Alam po niyo mga kapatid, naalala ko po yung talagang ministry verse ng ating mahal na bishop sa Acts chapter 20. Simulan natin sa verse 22. And now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesses in every city, saying that bands and afflictions abide me. Ang sabi po niya, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Wow! Di po ba? Sa anumang pangyayari sa buhay natin, mga kapatid, si Pablo, nakita po niya yung kanyang katayuan, na napakarami ng banat sa kanya, napakarami ng pasanin niya, napakarami ng bigatin niya. Kung ang ministry ay talagang hirap na si Pablo. Napakaganda mga kapatid ng naganap sa buhay ni Pablo. Alam po niyo kung ano po yun? The Lord stood with him. Diba? Kaya niya nasabi, but none of these things move me. Kayang walang anumang bagay na nakapagpapatinag sa akin. Why? Because the Lord stood with Paul. Kaya kung meron man tayong prayer ngayon, Lord, stand with me. Stand with me, Lord. Stand with me, Lord, please. And the first thing na sinabi niya dito, notwithstanding
Diba na sinabi niya, notwithstanding the Lord stood with me, ito sinabi niya, and strengthened me. So, hindi lang po natin sabing, stand with me, Lord. Number 1, sabay-sabay po tayo, strengthen me. Sige nga po, napakagandang prayer po ito, no? Lord, strengthen me. Lord, palakasin mo po ako. Lord, patatagin mo po ako. Napakaiksi po ng ating point number 1, na strengthen me. Na po? Patatagin mo ako, Lord. Palakasin mo po ako. Bakit po ito yung magiging prayer po natin? Hindi lang, not only that, Lord, stand with me, Lord, but also, Lord, strengthen me. Parang awa mo na, Lord, palakasin mo po ako. Alam po natin, pag nandiyan ang Panginoon, di ba? Gaya nga sinabi ng ating bishop sa huling preaching niya, di ba? Nung sinabi niya po, the Lord is my shepherd, I shall not want. Di ba? Ang Panginoon ang ating pastol, hindi na ako mangangailangan. Di ba? Nung sinabi po niya yan, mga kapatid, sa Psalm 23, di ba? Sabi pa nga nung, very good, thank you so much, Sir Dayan. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan. Ang sabi niya doon, lumakad man ako sa gitna ng kadiliman, siyang subaybay sa aking daan. Yes! Kung ang Panginoon ang ating pastol, siya ang ating kasama, siya ang ating patnubay, siya ang ating gabay, mga kapatid, ang isa sa magandang pwede natin sabihin, Lord, please strengthen me. Bakit po? Hindi po madali ang pagmiministeryo. Hindi po madali ang pagsugod sa ministeryo ng Panginoon. Nakita po ninyo, ano po yung ginawa kay Pablo? Nung sinabi niya, kasasabi niya pa lang, di ba? For I am now ready to be offered. Balikan natin yung talata natin. And the time of my departure is at hand. Sinabi niya lang I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Sinabi pa niya, henceforth there is laid out for me a crown of righteousness which the Lord the righteous judge shall give me at that day. And not to me only, but unto all them also that love is appearing. Pero nakita natin pagdating sa verse 10, sinabi niya dito, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus to Dalmatia. Darating kasi ang panahon, mga kapatid, di ba? Bagamat alam mong tinitindigan ka ng Panginoon, bagamat alam mong sinasamahan ka ng Panginoon, kasi hindi mo naman kasi nakikita Ang nakikita mo yung mga totoong kasama mo, yung laging nariyan sa iyo. Di ba? Lalo na sa ministry na kasama mo, sila yung nakikita mo Dito, nakita ni Pablo, iniwanan siya ni Demas? Di ba? Iniwanan siya ni Demas. That's why we should pray. Not only that the Lord would stand with us, but also we should pray, Lord, strengthen me. Lord, please strengthen me. Patatagin mo po ako. Kasi po, hindi po ganun kadali ang pagpasok sa ministeryo. Kaya po, inahangaan po natin, yung mga pastor po natin na nandito. Ano po, yung mga pastor na talagang tinalikuran ang lahat para sa paglilingkod sa Panginoon, inahangaan po natin sila. Why? Kasi po, hindi po madali pang mga kapatid Diba yung ginawa ng ating mahal na bishop, ngayon lang po nakikita natin para bang ang simple-simple. At para bang pinagpapala ang mga pastor ngayon, alam po nyo, sa mga kwento ng kanilang pinagdaanan sa buhay, gaano karaming tao na ang sa kanila'y tumalikod. Gaano karaming tao na ang kanilang nabahagian ng salita ng Panginoon na nawala. Kung titingin lang itong mga lingkod ng Diyos na ito, doon sa mga taong umalis, doon sa mga taong iniwan sila, doon sa mga taong hindi nila maaasahan sa buhay, babagsak po yan. That's why we should pray, Lord, strengthen me. Kahit ikaw mismo. Diba sa paglilingkod mo sa Panginoon, pwede ka nangihina. Pwede yung mga kasama mo noon sa iglesia, wala na sila. Diba pwede yung mga dating umaalalay pa sa'yo, pwede yung mga dating kasama mo, kasabay mong umaawit sa choir, kasabay mong kumakain, kasabay mo sa fellowship, kasabay mo sa paglilingkod sa Panginoon,
Pwedeng may mga nawala. O pwedeng siya pa nga yung umalalay sa iyo pagkatapos nawala. Pwede kang matisod. Di po ba? That's why we should pray not only that the Lord should stand with us, natindigan tayo ng Panginoon, but we should also pray, Lord, strengthen me. Panginoon, patatagin mo po ako. Diba? At ganyan, iniwan po siya ni Demas. Buti na lang nandun si Luke. Diba? Only Luke is with me. Sabi niya gano'n, take Mark and bring him for thee, for he is profitable to me and for the ministry. Ito pa, sabi niya, Alexander the coppersmith did me much evil. Right? Bukod sa iniwan siya, nang inaasahan niyang tao, may mga tao pang gumawa ng kasamaan sa kanya. Kaya kung ikaw, kapatid, naglilingkod ka sa Panginoon, kaya nandito si Pastor Henry, Pastor, keep on. Diba? We should pray, Lord, please stand with me. Lord, please strengthen me. Diba? Nandito po yung mga pastoral staff natin, Pastor Donald, nandito po yung ibang mga pastoral staff natin. So, pray. Kasi hindi po madali yung inyong tinugon sa Panginoon. Hindi po madali yung panawagan na hiningi nyo, na tinugon nyo sa Panginoon. That's why we are praying for you that the Lord will strengthen you. We are praying for you. So, dinadalangin namin kayo. Kaya nga po, ang ating bishop, diba? Nag-pray natin, Lord, patatagin mo po ang aming pastor. Kasi po, nakakamdaman po namin every time. No, kami po, very sensitive po kami doon sa ibang sensitive mga kapatid, ha? Hindi sensitive na madaling masaktan, ano? Sensitive po kami sa damdamin na po ng ating mga lingkod ng Panginoon. Kaya every time na nakikita natin na sila po ay nanghihina, na maraming taong gumagawa ng hindi maganda sa kanila, kinakailangan po nandyan po nakaalalay sa ating lingkod ng Panginoon. Kaya pag-pray po natin, Lord, please strengthen me. Nung nakita po natin ito, no, sa 2 Corinthians chapter 12, di ba ba, nung si Pablo, nung iniling niya sa Panginoon, di ba ba, 2 Corinthians chapter 12, naalala po ninyo, na si Pablo, hindi naman lahat ng tahakin ni Pablo sa buhay, talaga napaka-smooth. Alam ba ninyo, habang naglilingkod si Pablo sa Panginoon, di ba ba, may sakit palang binabata sa kanyang katawan, si Pablo, binigyan pa pala siya ng Panginoon ng thorn in the flesh. Madali siguro maglingkod at sumama at laging tumindig para sa Panginoon at maglingkod sa Panginoon kung laging smooth yung biyahe. Di ba ba? Kung wala kang sakit, kung meron kang support, kung lagi kang may pera, ano po. Pero alam po niyo, sa buhay ng mga missionaries po natin na nandito, Pastor Daniel, Pastor Henry, Pastor Darwin, Pastor Jason, di po ba? Pastor John, lalo na si Pastor Robert Berum, ano po? Ang bigat, mga kapatid, na isinalang mo na yung buhay mo, ibinigay mo na yung buong katawan mo, talagang nakipagbata ka na sa lahat, tapos isa pang problemahin mo, pagkain mo, ang gastos mo, problema ng mga miyembro mo, mga kapatid. Kaya hindi ganun kadali. Okay? At itong preaching po na ito, sabi ko nga po sa inyo, based dun sa awit ni Pastor Jabez, si Pastor Jabez po, papunta po ng London. Na po, hindi po ganun kadali ang pagpunta po doon. Kailangan po niya ng malaking halaga para po makapaglingkod sa Panginoon sa lugar ng London. Yun na nga po paano kung may sakit ka pa? Kaya nga si Pablo, ito po ang sinabi niya, no? Nung sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians na I besought the Lord Christ that it might depart from me. Nung binigyan po siya ng thorn in the flesh, pero ang sagot lang ng Panginoon sa kanya, and He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities and the power of Christ may rest upon me. Sometimes, mga kapatid, yung strength, no, hindi natin pwedeng makita doon sa physical na ibibigay ng Panginoon. Si Pablo, sa kabila ng kanyang kalagayan, sa kabila ng kanyang karamdaman, dinadalangin niya sa Panginoon, Panginoon, please, tanggalin mo na po ito sa akin.
Pero hindi tinanggal ng Panginoon. Anong ginawa lang sa kanya ng Panginoon? Pinalakas lang siya ng Panginoon. Pinatatag lang siya ng Panginoon. Diba? Kahit mabigat yung kanyang pinagdadaanan, masakit yung kanyang thorn in the flesh, ang sagot ng Panginoon, hindi ko tatanggalin yan. Anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, most gladly therefore, for my strength is made perfect in weakness. Wow! Sapagkat, sabi niya, ang lakas ko, sabi niya ganon, for my strength is made perfect in weakness. Kaya nasabi na ni Pablo, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Diba, tinanggap niya na. Diba, hayaan ko lang maluwalhati ang Panginoon dito sa kahinaan kong ito dahil ang nagpapatatag sa akin sa kahinaan ito ay ang Panginoon. Di po ba? Yes, pwede may pinagdaraanan ka ngayon. Pwede mabigat yung pinagdaraanan mo ngayon. Pwedeng masyadong masakit para sa yung pinagdaraanan mo ngayon. Hindi mo napapansin yung bigat na yan na pagdadaanan mo, yung bigat na yan na pagtatagumpayan mo, hindi dahil sa lakas mo, kundi dahil sa pagpapalakas at pagpapatatag ng Panginoon sa iyo. Hindi mo ba? That's why we should pray, Lord, please strengthen me. Di ba maraming pagkakataon sa buhay natin, kung ibang dumanas niyan, po pwedeng hindi ka ako, pwedeng wala ka na sa mundo. Kung ibang dumanas niyan, po pwedeng hindi mo na, di ba? Pero dahil sa ikaw ay pinalalakas, pinatatatag ng Panginoon, na nakakayanan mo yan. And that's what happened to Apostle Paul. Kaya nung sinabi niya sa verse 10, therefore I take pleasure in my infirmities. Di ba yung infirmities niya, yung anumang bagay na talagang para sa kanya ay magpapalugmok. Sinabi niya, therefore I take pleasure in my infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses. Hindi po ba nasa pool doon yung pangangailangan mo at kahinaan mo? Okay, ulitin natin. I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses. Sa pool dyan, kapatid, ang pangangailangan at kahinaan mo. Ano sabi dyan? For Christ's sake. Ano sabi? For when I am weak. Sa mga pagkakataong ako ay mahina, then am I strong. Yes. Wala tayong tupuntaan dito, mga kapatid, ano? Talaga nga naman, etong kahinaan po pala natin, ito ang siyang nagiging kalakasan po natin dahil sa pagbigay ng lakas ng Panginoon sa atin. God strengthen us. And I am become a fool in glorying, ye have compelled me, for I ought to have been commended of you, for in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing. 2 Corinthians chapter 4. But we have, verse 7, but we have this treasure, earthen vessels, that the excellency of the power of Christ may be of God and not of us. Ang sabi po niyo dyan, and we have troubled on every side. Nakita po natin itong sitwasyon ni Pablo. Sinabi niya, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Why? Because the Lord strengthens us. Yun po yung napakasarap dun, mga kapatid. Kaya, stand with me, Lord, strengthen me. Strengthen me. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus might be made manifest in our body. Okay po? So, unang bagay po, stand with me, Lord, strengthen me. Pangalawa, suit me. Suit me, S-U-I-T, suit me. Hayaan mo pong maging karapat dapat ako dito sa ministeryong binigay mo sa akin. Suit me. Okay, sabi sa verse 17, notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me. Ano sabi doon? That by me, the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear
and that all the Gentiles might hear. Alam po niyo mga kapatid, siyempre po, ang Panginoon, di po ba, iba-iba po tayo ng character eh. Iba-iba po tayo ng pagkatao eh. But the best thing that we should pray to God, when God calls us to specific ministry, the first thing that we should pray to God, Lord, stand with me, strengthen me, and suit me. S-U-I-T, no? S-U-I-T, suit me. Okay? Ayan, S-U-I-T, suit me. Ano po sabi niya? Diba, dapat idalanan, Lord, please, gawin mo po kung karapat dapat. Lord, gawin mo kung katanggap-tanggap. Lord, gawin mo po na ako po ay talaga nga naman na makatugon sa pangangailangan mo. Thank you so much po sa mga sumagot, no? Suit me. Ano po? Sabi sa 1 Corinthians chapter 9, nung sinabi niya, di po ba, nung sinabi po muna niya, no, na that by me the preaching might be fully known and that all the Gentiles might hear. Di po ba? Alam po ninyo mga kapatid, isa po sa pinakamaganda sa paglilingkod natin sa Panginoon na tayo ay suited doon sa doon sa ninanais ng Diyos na paglagyan po sa atin. No po? Yun po yung pinakamasarap po sa ating mga naglilingkod sa Diyos. Kagaya po niyan, at sa pag-awit po kanina, kung ganda at ganda ng boses rin lang, sabi ko, kahit pangarapin ko pa yon, hindi ko po yun maaabot. Pero dahil si Brother Abel ang pinagkalooban ng ganong klase ng boses, kaya siya na lang yung pinapaawit ko. Ano po? Okay? Dahil siya yung suited doon sa lugar na yon. Di po ba? May kanya po tayong kahinaan. May kanya po tayong kalakasan. Pero alam po ninyo, ang pinakamasarap po, na tayo po yung eksaktong iniligay ng Diyos sa ministeryo na yon. Why? Binless ka ng Lord ng napakaraming. Binless ka ng Lord ng talino. Alam mo kung saan gagamitin yung talino na yan. Binless ka ng Lord ng pera. Di ba? Financially. Binless ka ng Lord financially. Alam mo kung saan gagamitin yung blessing ng Lord na binigay sa iyo. Ginawa kang doktor ng Diyos. Di ba? Naging doktor ka. Alam mo kung saan mo gagamitin yung pagiging doktor mo. Ginawa kang engineer ng Panginoon. Alam mo kung saan mo gagamitin yung pagiging engineer mo. Hindi mo ba? Lord, please, ilagay mo po ako sa tamang ministeryo. Lord, please, iakma mo ako, Panginoon, kung saan po naaakma yung sarili ko. Yun po yung masarap. Hindi po yung mga kapatid, mahirap yung ipinipilit natin yung sarili natin sa ministeryo na hindi kalooban ng Panginoon sa atin. At hindi naman tayo akma para doon. Di ba ba? Kaya nga sabi ko kanina, ako na yung kakanta. Sabi ng asawa ko, wag na. Anong dahilan kaya? Asawa ko yun eh. Mas kabisado niya ako eh, di po ba? Kaya sabi ng asawa ko, mapapahiya ka lang pa. Pero, isa sa pinakamasarap, mga kapatid, na yung ministeryo pinaglalagyan sa atin ng Panginoon ay suited po tayo. Tayo po ay naaangkop, tayo po ay nakatugma dun sa ministeryo na nais ng Panginoon para sa atin. Si Pablo po, nakita po natin, di po ba, na kung paano po ginamit ng Panginoon at hanggang sa kasalukuyan ay gamit na gamit sa ating lahat. Why? Dahil siya po ay talagang iniakma ng Diyos sa ministeryo na para sa Kanya. 1 Corinthians chapter 9, verse 14, even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Kaya napakabigat mga kapatid. Ano po? Pag nag-full time ka, binigay mo ang sarili mo sa Panginoon, talagang hindi ganun kadali. Diba ba? But I have used none of these things. Neither I've written these things that it should be so done unto me, for it were better for me to die than that any man should make my glorying void. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me, yea, woe is unto me if I preach not the gospel. Sabi po niya, for if I do this thing, sabi po ni Bishop, preach on po, kasi nga, wag na daw po akong aawit.
Amen po, thank you po tayo. For if I do these things willingly, I have a reward. But if against my will, ang bilis po namin magkaintindihan ni Tatay Bishop, ano po? For if I do these things willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. What is my reward then? Verily, that when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel. For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. Tingnan niyo ginawa ni Pablo po dito. And unto the Jews, I became as a Jew, that I might gain the Jew. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. To them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without law. Ang sabi pa ni Apostle Paul, to the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Nakita po natin mga kapatid, ang ginawa po ng Diyos kay Pablo. Di po ba? Talagang iniakma ng Diyos si Pablo sang-ayon sa ministeryo na pinaglagyan sa kanya ng Panginoon. Mga kapatid, di ba? Let this be our prayer. Lord, please, suit me. Lord, please, ilagay mo po ako sa ministeryo na karapat-dapat po ako. Lord, ilagay mo po ako sa ministeryo kung saan magiging kagamit-gamit po ako. Lord, ilagay mo po ako sa ministeryo na 100% magagamit mo po ang pagkatao ko. Mga kapatid, hindi nagkamali ang Diyos ng paglikha sa iyo. Hindi nagkamali ang Diyos ng pagpapala sa iyo. Hindi nagkamali ang Diyos ng pagbibigay ng talino at talento sa iyo. Hindi nagkamali ang Diyos kung paano kanya nilikha, kung paano kanya ginawa, kung paano kanya dinisenyo sa mundong ito. Hindi siya nagkamali. Hindi siya nagkamali. Kaya gamitin mo ang iyong sarili, gamitin mo ang iyong katawan, gamitin mo ang iyong pagkatao, sang-ayon sa dinisenyo ng Lord sa iyo para maging kagamit-gamit sa kanyang gawain. Alam po niyo ang pinakamasaklap na pamumuhay sa mundong ito? Alam po niyo kung ano yung pinakamasaklap na pamumuhay sa mundong ito? Yung hindi ka maggamit ng Diyos sa kung paano kanya dinisenyo. Hindi mo alam kung ano yung naging purpose ng Lord sa buhay mo at ginawa kanyang ganyan. Hindi po ba? Yun po yung pinakamasaklap mga kapatid. Yung bang napakabuti ng Diyos sa iyo, pinagpala ka sa maraming bagay, pagkatapos hindi mo nagamit para sa Kanya, hindi mo na ibalik para sa Kanya, yun po yung pinakamasaklap. Naaalis ka sa mundong ito nang hindi mo nagampanan kung ano ang nais ng Diyos sa buhay mo. We pray. Stand with me, Lord. Strengthen me. Suit me. Suit me. Sana maging prayer din natin ito, mga kapatid. Lord, please, hindi man po ako magaling. Hindi man po ako mahusay sa ganito, pero alam ko, Lord, meron ka pong ministeryong ibibigay po sa akin. Lord, please suit me. Diba? Lord, hindi ko naman taglay ang lahat ng ito. Wala man po ako magagandang degree, wala man po ako, hindi ko man nakuha ito, pero Lord, alam ko may ministeryo ka pong ibibigay para sa akin. Lord, please suit me. Lord, please, ilagay mo po ako, Panginoon, sa ministeryo mo. Lord, please, huwag mo hayaang aalis po ako sa mundong ito na hindi po ako nakapaglingkod sa iyo. Suit me. Kaya nga po, nakita po natin mga kapatid, ang naging prayer po. Naging dalangin po ni Apostle Paul. Balikan po natin yung verse natin. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and all the Gentiles might hear. And all the Gentiles might hear. Yung una, notwithstanding the Lord
Stand with me. Una natin, strengthen me. Pangalawa po, suit me. Ito po pangatlo. And I was delivered out of the mouth of the lion. Panghuli, save me. Okay? Let this be our prayer. Stand with me, Lord. Strengthen me. Suit me. Save me. Save me. Bakit po nung sinabi niya, and I was delivered out of the mouth of the lion. Iniligtas siya ng Panginoon sa bibig ng leon. Yun po yung gusto niyang sabihin. Ano po? Alala ko po, meron po akong preaching dati na to, no? Hindi ko alam kung 5 years ago, 6 years ago, gano'n, na yung bang, I was delivered out of the mouth of the lion. Yun po yung ano, no? Ang ano ko doon ay si Daniel, di po ba? Na siya po ay talagang niligtas ng Diyos sa bibig ng leon. Ano po? And then, tatlo yung alam kong nilagay ko dyan. Pero alam pa ninyo mga kapatid, nung panahong ito mga kapatid, alam nyo yung ginagawa sa mga mananampalataya na nauhuli, na nangangaral ng salita ng Diyos. Alam nyo po ginagawa po nila doon? Doon po sila po ay inilalagay sa isang arena at doon po sila ay ipakakain sa leon. Yes, the first Christian, nung sila po ay pinapersecute, hindi lang po sila basta pinarurusahan, kundi ipapakain sa leon at pinanonood ng napakaraming tao upang maging aral sa marami na huwag paniwalaan. Huwag paniwalaan ang pananampalataya na itinuro ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po biro itong sinabi niyang, hindi po to figure of speech lamang. And I was delivered out of the mouth of the lion. Isang katotohanan po nung kanilang kapanahunan na mga unang mananampalataya ay talagang pinapatay at pinakakain sa leon. Kaya nga po, ang prayer natin sa paglilingkod sa Panginoon, stand with me, Lord, strengthen me, suit me, and save me. Amen. Balikan natin si Pablo. Nung sinabi niya sa Acts chapter 20, and now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Hindi ko alam kung ano ang aabutan ko doon. Hindi ko alam kung ano ang mga nag-aantay sa akin doon. That's why, Lord, please save me. Di po ba, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, hindi po natin alam, mga kapatid, kung ano yung nag-aantay sa atin. Katulad ng nangyari kay Pablo. Sabi po niya, save that the Holy Ghost witnesses in every city, saying that bonds and afflictions abide me. And then sinabi ni Apostle Paul, yung ministry verse po ng ating bishop, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Lord, save me. Lord, iligtas mo po ako sa mga kapahamakan na naghihintay sa aking pagsunod sa iyo. Sana ito maging prayer natin. Kung tayo po, mga kapatid, ngayon, no, kung tayo po ay talagang meron na tayong panalangin sa Panginoon dahil sa ating pagsunod sa Kanya, Lord, strengthen me. Lord, suit me. Lord, save me. Yes, namatay din si Pablo at siya po ay talagang napugutan ng ulo. Yes, lahat ng mananampalataya, lahat ng mga disipulo ng Panginoon ay pinatay during their times. Ang tanong, hindi ba sila iniligtas ng Panginoon? Nung si Pablo, bakit hindi inayaan na maligtas si Pablo sa kamatayan na yon? You know why? Alam niyo ba, kapatid? Hindi natin pwedeng questionin ang Diyos na bakit dinayaan niya maputol ang ulo ni Pablo. Kung ako man si Pablo, mas hahayaan ko at mas gugustuhin ko pa
noong kapanahunan na yon na ako ay namatay sa pagtatanggol, paglilingkod at pangangaral ng salita ng Diyos kaysa mamatay ako sa katandaan ng walang kadahilanan. Diba? Yes, pwede kang iligtas ng Panginoon sa napakaraming bagay sa buhay mo. Pero ang pinakamasarap na maging kamatayan sa mundong ito, na pagkawala sa mundong ito, ay naglilingkod at naglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Yun po yung pinakamasarap. Kasi Apostle Paul, kung papipiliin man siya noon, kung paano niya gustong mamatay siya sa katandaan o mamatay siya dahil sa siya ay tumindig para sa Panginoon, mas pipiliin niya ang tumindig para sa Panginoon. Kaya nga, balikan po natin, no, yung talata po na binasa po natin, no po, ang sinabi po niya. Diba, sinabi niya, notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. Nakita po natin, mga kapatid, bago po niya sinabi yan, angatan po natin kung ano yung sinabi ng Apostle Paul. Sinabi niya po ito, no? For I am now ready to be offered. Verse 6 po. Verse 6 ng 2 Timothy chapter 4. Sinabi niya, for I am now ready to be offered. Sinabi niya, and the time of my departure is at hand. Sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Napakasarap ng sinabi ni Apostle Paul, mga kapatid. Napakasarap ng sinabi niya. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Kaya, Lord, save me. Iligtas mo po ako, Panginoon, sa aking pong mga pagdadaanan, sa aking paglilingkod sa iyo. Nawa, ito po yung maging prayer din po natin. Po, napakasarap awitin. Stand with me, Lord, strengthens me. Diba ba? Sa Filipino po niyan, ang sinabi ko doon, ay, samahan mo, Diyos, palakasin. Yun po. yun po yung awit. Ano po, natin translate ko po. Ang biyaya at awa mo'y kakailanganin. Mga mahal ko may lumisan, o lugmukin ng sanlibutan. Di matatakot pagkat alam kong kasama ka. Yun ang nais ng Panginoon para sa atin. Kaya we pray, stand with me, Lord. Let me pray for you. Ayan yung panalangin, idalangin ko po kayo sa Panginoon. Let's pray. Lord, thank you so much for your message. Very simple, Panginoon. Stand with me, Lord. Thank you, Lord, for Pastor Jabez sa kanya pong awitin, sa kanya pong composition. At kami, Panginoon, ay nag-guide sa magitan ng sinabi ni Pablo, Panginoon, na notwithstanding the Lord stood with me. Panginoon, thank you so much, Lord, sa buhay po ni Apostle Paul, na ikaw, Panginoon, ang tumindig po sa kanya. We also pray, Lord, samahan mo rin po kami. Lord, please strengthen us, suit us, and save us, Panginoon. As we follow you, as we serve you, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon, na nais po namin ibigay sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Hayaan mo pong paglingkuran ka po namin hanggang kami, Panginoon, ay lumisan po sa mundong ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen.